Ginamit ni Silangan Hiyas ang mga salitang sinabi ni Liam Makisig para makaramdam siya ng takot. Bagamat walang sinuman ang nangahas na banta ng ganoong paraan ang pamilya Silangan, kung namatay si Liam Makisig sa kamay ng maharlikang pamilya, natatakot ako na tuluyang magkagulo ang hukbo. Malaking bagay iyon para sa mga sundalo. Speaking of a God General, iisipin ng mga sundalo na duguan ako sa frontline para protektahan ang bansa. Ikaw sa likuran ay papatay ng isang general ng Diyos. Ang resulta ay mahirap isipin. Dahan-dahang ibinulong ni Silangan Hiyas kay Liam Makisig ang bagay na ito pagkatapos pagbalik ko. Tiyak na bibigyan kita ng paliwanag para ipakita ang paggalang sa imperyo at bigyan ako ng pagkakataon. Tinitigan ni Liam Makisig si Silangan Hiyas ng matagal at dahan-dahang tumango, kung gayon kailangan nating tingnan kung ang paliwanag na ito ay makakapagbigay kasiyahan sa akin o hindi. Ngunit ang pagsasabi sa kanya ay patawarin ang mga kadahilanang ito ay ganap na imposible para sa Liam Makisig na claim na hindi siya isang tao na naglalagay ng karaniwang kabutihan sa langit mas malakas at mas malakas ang baho. Sa pamamagitan ng isang kulog, tinamaan nito si Lawasinta ng tumpak. Medyo nagulat si Liam Makisig. Bakit naman muling tinamaan ng kidlat na iyon ang mga bangkay, kaya sa sumunod na segundo ay bahagyang nagbago ang kanyang mga mata dahil nakita niya ang hindi pangkaraniwang eksena sa mga katawan ng mga bangkay. Biglang kumislap ang mga sinag ng kuryente na parang invisible na mga wire. Hinihila ang four limbs palapit at mabilis na pinagdugtong muli ang mga ito. Malinaw na ang mga bangkay ay mas malakas kaysa dati. Ang sistema ay nagbigay ng impormasyon sa mababang antas ng mga bangkay. Ang antas 1-0 na mga bangkay ay mga mababang antas pa rin ng mga bangkay, ngunit ang antas ay naging antas 1-0 na talagang 2 beses na mas malakas kaysa sa mga bangkay. Na nakilala niya noon at nakakita ng impormasyon tungkol kay Liam Makisig na iniisip sa kanyang sarili na ito ay ebolusyon at ang mga kidlat na ito ay magiging sanhi ng pag-evolve ng Scarecrow at takutin ang mga bangkay. Delikado ang mundong ito. Ang pagiging medyo pabaya ay maaaring humantong sa kamatayan dito, ngunit marahil ay mayroon ding magandang pagkakataon, ngunit dapat pa rin tayong maghanap ng paraan upang makalabas muna. Mahigpit na sumunod si Fuong Giao sa likod ni Liam Makisig at walang opinyon. How dare she have any opinion sa oras na ito? Kung hindi dahil kay Liam Makisig ay agad na siyang pumikit at naghintay ng kamatayan. Marahil sa lalong madaling panahon posible na maging bahagi ng mundo ng Lawasinta Silangan Hiyas at Liam Makisig ay pumasok sa Lawasinta World sa loob ng 2 araw sa taglamig na wala si Fuong Giao sa loob ng 2 araw ang maharlikang. Pamilya ay nagkagulo sa napakagandang palasyo ng mga bituin at bulaklak si Silangan Tikas ay nakaupo sa trono ng monarko na may galit sa kanyang mga mata. Naimbestigahan mo ba ng malinaw? Sa ibaba niya sa kaliwa ay mga miyembro ng royal family. Sa kanang kamay ay mga miyembro ng maharlikang pamilya. Nasa kanang kamay ang mga matandang imperialista. Natahimik ang lahat. Ang sabi ng isa sa mga matandang imperialista, nag-imbestiga na ang Panginoon ng bansa, pero parang ang teleportation formation ay nahawakan ng iba. Still checking, I asked Master Bughaw Alitaptap to investigate the teleportation formation. Malapit na siya. Sa labas ng palasyo, isang matandang lalaki na may dalang drum at staff ang naglakad patungo dito, isang level 89 formation mage. Bughaw Alitaptap, ang outfit na suot niya ay isang formation mage's outfit. Ang kwelyo at manggas ay lahat ayon sa simbolo ng pormasyon. Nang makita ang matandang lalaki na si Silangan Tikas ay direktang tumayo, pagkatapos ay tumayo din ang lahat ng mga taong nakaupo. Si Silangan Tikas ay personal na humakbang pasulong upang salubungin si Master Truong, ang kanyang boses ay apurahan. Ang boses ni Silangan Tikas ay apurahan. Ngunit ang resulta ay hindi pa. Umiling si Bughaw Alitaptap at humingi ng tawad. Hindi masuri ng matanda ang napakatalino na umatake. Pagkatapos ng teleportation, nagambala niya ang network ng mga teleportation formations doon mismo. Sa ngayon, ang teleportation formation ay isang gusot na gulo. Hindi ito mailabas ng matanda. Alam ni Silangan Tikas na ang pag-aayos ng isang teleportation formation ay napakasimple. Ang pagsira sa teleportation formation ay simple din gayunpaman, gusto niyang suriin ang buong teleportation formation circuit, lalo na napakahirap hanapin ang bakas na naiwan ng teleportation. Tanong ni Silangan Tikas, wala na bang ibang paraan? Ang Bughaw Alitaptap ay isa ng pinakamalakas na formation magician na pinaglilingkuran ni Hongdat, isang antas lamang ang layo mula sa antas ng Diyos. Hindi maisip ni Silangan Tikas kung sino ang hahanapin. Sinabi ni Bughaw Alitaptap, baka magkakaroon siya ng paraan. Mabilis na nagtanong si Silangan Tikas, sino?
Sumagot si Bughaw alitaptap sa mahinang boses ang isang van ay tinatawag na Andan. Hawak mo ang tour sa antas ng Diyos, hindi lamang ikaw ay isang powerhouse sa antas ng Diyos, ngunit ang propesyon na may dalawahang klase ay bihira. Ngunit ang dobleng propesyon ay mas bihira pa kaysa sa propesyon sa antas ng maalamat, ngunit makikita pa rin ito paminsan-minsan, ngunit ang dalawahang propesyon ay maaaring tumapak sa antas ng Diyos. Si Man Van lang din ang unang salamangkero ng lahi ng tao, ang unang alchemist ng tao. Isang mahusay na karakter na kapantay ni Bach Evian, alam lang ng lahat ang tungkol kay Andan, ngunit hindi alam ang tungkol sa kanyang kaalaman. Masyadong malihim si Man Van sa mga araw na ito. Bihira itong lumitaw sa harap ng mga mata ng mundo. Kung hindi dahil kay Bughaw alitaptap, kahit nasisilangan ay agad na naalala ni Ditch. Para imbitahan siya. Gusto kong imbitahan si Man Van. Ang tanging paraan ay kailangan niyang lumabas ng personal. Kung ito ay normal, maaaring hindi ito madaling mahanap, ngunit sa ngayon, si Man Van, na nangangasiwa sa tore, nagsasagawa ako ng isang eksperimento, ay maaari pa ring mahanap siya kung gusto kong hanapin siya. Direktang naging isang streak ng liwanag si Silangan Tikas at nagmamadaling tinungo ang Hacking Academy ng sumunod na minuto, dumating siya sa kalangitan ng Xiajing Academy. Mula sa pagliliti sa ibabang bahagi, nakita niya pa rin ang isang liwanag sa ibaba. Ang 500 katao ay naging mga bato at ibinigay ito kay Liam Makisig. Inayos pa rin ni Man Van ang normal na pagsubok para sa kanila, kahit na isang bahagyang mas mahusay na gantimpala kaysa sa nakaraang taon. Ito ay maaaring ituring na kabayaran para sa kanila agad na sumabog ang Hacking Academy, o aking Diyos, ang Panginoon ng bansa, si Silangan Tikas, ang Panginoon ng bansa, ay naghahanap kay Andan, ano ang malaking bagay. Matapos ihatid ang salita, tahimik na naghintay si Silangan Tikas. Pagkalipas ng 1 segundo, dahan-dahang lumipad palabas ang isang tao mula sa tore ng mga Diyos. Hadong, ang Panginoon ng bansa. Ano ang nangyari? Nakatayo sa hangin, ang bag ay nag-flutter. Ang kilos ng isang powerhouse sa antas ng Diyos ay malinaw na lumitaw mula sa taong nakilala ni Man Van Silangan Tikas na si Andandong. Hindi tinawag ni Fuong Ditch ang kanyang sarili na ang pinuno ng bansa ay nagpakitang napakamapagpakumbaba. Naunawaan din niya na sa harap ng isang ministro, ang kanyang katayuan bilang isang pinuno ay ganap na walang silbi maliban kung siya ay may katayuan ng isang powerhouse sa antas ng Diyos. Kung hindi siya magkakaroon ng pantay na pag-uusap sa Man Van. Si Man Van at Silangan Tikas ay nagkita minsan maraming taon na ang nakalilipas. Hindi sila magalang. Kung may mangyari man, sasabihin lang ng hari ng diretsyo. Agad na ipinaliwanag ni Silangan Tikas ang kwento ng pagkawala ni Liam Makisig sa Man Van. Agad na nagbago ang mukha ni Man Van. Ano ang kulang? Pagkatapos ay tumango si Silangan Tikas. Totoong nawawala siya, ngunit ang teleportation array ay ginalaw ng mga kamay at paa ng mga tao. Hindi namin malinaw na matunton ang dahilan. Mangyaring gabayan ang malakas na Van nang walang pag-aalinlangan tungkol kay Liam Makisig. Siyempre, hindi siya tatanggi. Naging sinag ng liwanag ang dalawa at lumipad patungo sa palasyo. Sa isang kisap mata, nakarating sila sa harap ng teleportation array sa loob ng Royal Palace. Ito ang lugar. Si Man Van ay hakbang-hakbang na pumasok sa teleportation formation, bahagyang tinapik ang isang kamay, ipinikit ang kanyang mga mata at nakiramdam saglit. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Man Van, totoo na ginalaw ng mga tao ang kanilang mga kamay at paa, at ang taong gumawa nito ay lubos na sanay at ganap na nakagambala sa ruta ng pagbuo. Mabilis na nagtanong si Silangan Tikas, maaari mo bang linawin? Marahan na umiti si Man Van, hindi mahirap. Ang kanyang mga daliri ay patuloy na hinawakan ang bawat simbolo ng formation na lumilipad papunta sa transmission formation. Ang transmission formation ay patuloy na naglalabas ng dumadagundong at nanginginig na tunog. Tumayo si Fuong Ditch sa tabi niya, nanonood ng walang sinasabi. Ang bawat tao ay may iba't ibang kadalubhasaan. Ang ginagawa ni Man Van. Hindi niya maintindihan. Pagkatapos lamang ng ilang minuto, biglang naglabas ng maliwanag na ilaw ang transmission formation at malakas na nag-vibrate. Isang van ang nagsalita sa mahinang boses. Pagkatapos noon, masayang kumalma si Silangan Tikas at nalaman niya kung saan nagpunta ang binibini at si General Lamdan. Then don't let me see the last teleportation. Malaki ang pinagbago ng ekspresyon ni Van. Ito ang lugar kung saan binantayan ng iyong pamilya Silangan sa maraming henerasyon. Ano ang mundo ng mga bangkay? Si Silangan Tikas ay labis na nagulat kung bakit siya napunta sa lugar na iyon. Hindi maaaring nabuklod na ang mundo ng mga bangkay. Ang tanging paraan ay wala dito. Medyo nalilito si Silangan Tikas. Naiintindihan niya ang tungkol sa mundo ng mga bangkay. Ang mundo ng mga bangkay ay natatakan na.
Halos imposibleng madala doon. Ito ay hindi makatwiran. Malakas ang pakiramdam ni Anvan. Sa pagtanggap ng teleportation formation, unti-unting lumitaw ang malamig na ngiti sa kanyang mukha. Hindi isang masamang lansihin, ang paggamit ng bato upang basagin ang hangin at apoy upang pansamantalang masira ang selyo sa maikling panahon at magsagawa ng random na teleportasyon. Kahit na ang selyo ng mundo ng Hu-Corps ay maaaring masira sa isang iglap gamit ang isang bato upang basagin ang hangin at apoy. Sa mismong sandaling iyon, ginamit nila ang teleportation formation para itapon sina Liam Makisig at Silangan Hiya sa mundo ng mga bangkay. Laking gulat ni Silangan Tikas, ginamit pala nila ang hangin at batong apoy para pansamantalang masira ang selyo. Bukod dito, nagsagawa rin siya ng random teleportation para sirain ang hangin at apoy na bato. Ito ay hindi isang item ng sangkatauhan, ngunit isang item ng Evice Demon. Nang marinig ang balitang ito, napakasama ng pakiramdam ni Silangan Tikas. Ang hangin at apoy na nagbabagang bato ay nagmula sa kalaliman ng demonyo. Ipinakita nito na ang mga utak ay may kaugnayan sa demonyong kailaliman. Ang una niyang reaksyon ay agad na naisip ang grupong Mano. Hindi kaya sa aming pamilyang Silangan ay may mga miyembro ng Demon Worshipping Association. Nang marinig ang pangalang ito, malamig na tumitig si Manhan Van na may intensyong mamamatay tao sa katawan ni Manhan. Sinira ni Van ang Silangan Kingdom Master sa pagkakataong ito kung makakabalik si Mathmu ng ligtas kung gayon maaari ka pa ring maging maharlikang pamilya ng iyong kaharian kung ang maliit na wika ay nakatagpo ng isang kapuspalad na pangyayari. Ang iyong kamahalan ay personal na darating sa kamao ng dakilang espada ni Bachda ng Kuongdan sa labanan ng hukbo. Sa palagay ko ang angka ng Silangan ay hindi mo nais na makita ang alinman sa bangwatch na iyon ay hindi lamang ang aking karapatan. Na si Tiu. Ang biolohikal na kapatid na babae rin ang nag-iisang alagad ng isang iyon. Alam mo ba kung sino ang tinutukoy ko sa Silangan na si Fuong Ditch ay nanlamig sa kanyang gulugod at naisip sa kanyang sarili na kung namatay si Liam Makisig. Malamang na kailangang ilibing siya ng aking angka ng Silangan kasama niya. Biglang nagbago ang mukha ni Silangan Tikas. Ito ay lubhang seryoso. May gustong sabihin si Silangan Tikas at ibinuka ang kanyang bibig, ngunit hindi siya makapagsalita.